ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, anong hinihingi mo sa Diyos? Anong hinahanap mo sa buhay? Meron ka bang pinabubuksan sa Panginoon? Pero bakit ba tila tayo'y nagdarasal, tayo lumalapit sa Kanya, tayo nakikiusap, hindi niya tayo pinagbibigyan? Baka merong hadlang sa ating paghingi. Baka mali ang paraan ng ating paghahanap. Baka naman puno ng kasalanan ang ating mga kalooban. Kaya naman sa banal na misang ito, mga kapatid, tayo magpakumbaba. Hilingin natin muli ang awa at pagpapatawad ng Diyos para lahat ng ating hingin ay makuha natin, para makita natin ang ating hinahanap, at para buksan ng Diyos ang langit para sa atin. Kaya naman, sabay-sabay tayong magdasal at sabihin, inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ipagkaloob mo sa amin lagi ang espiritu ng pagsasaloob ng iyong kinalulugod. Gayon din ang diwang ganapin ito agad at lubos, upang kami makapamuhay ng dahil sa iyo, sapagkat hindi kami mabubuhay ng walang pagtatangkilik mo. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Esther. Noong mga araw na iyon, labis na nabagabag si Reyna Esther. Dumulog siya sa Panginoon. Ganito ang daing niya sa Panginoong Diyos ng Israel. Panginoon ko, tanging ikaw ang hari namin. Tulungan mo ako na ngayoy nag-iisa at walang ibang maaasahang tutulong kundi ikaw lamang. Haharap ako sa napakalaking panganib. Mula pa sa aking pagkabata, narinig ko na sa liping kinabibilangan ng aking angkan na ikaw, Panginoon, ang humirang sa Israel mula sa dinami-rami ng mga bansa. At ikaw din ang sa panahong iyon ay pumili sa aming mga magulang upang maging iyong bayan magpakailanman. Tinupad mo ang lahat ng iyong ipinangako sa kanila. Alalahanin mo, Panginoon, ipadama mo sa amin ang iyong paglingap sa sandaling ito ng kagipitan. Bigyan mo ako ng lakas ng loob, hari ng lahat ng mga dinodiyos, at pinuno ng lahat ng kapangyarihan sa lupa. Bigyan mo ako ng kakayahang magsalita sa harap ng leyong si Asuero, upang maakit ang kanyang puso na mamuhi sa taong
kumakalaban sa amin, at sa gayoy mapahamak siya kasama nga ng mga nagkikipagsabuatan sa Kanya. Iligtas mo kami, Panginoon. Tulungan mo ako na ngayoy nag-iisa at walang ibang maaasahang tutulong kundi ikaw lamang. Ganap mong nababatid ang lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Noon ako'y tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Ako poon, buong pusong aawit ng pasalamat. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo ay yuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Noong ako'y tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila, pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong, ay lumakas agad ako. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Iligtas mo sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. Yaong mga pangako mo ay handa mong tupding lahat. Ang dahilan nito poon, pag-ibig mo'y di kukupas, at ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Diyos ko, sa aki gawad, loobing tunay na tapat, puso ko'y gawin mong wagas, nang mauli ang galak, bunga ng iyong pagliligtas. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, sinabi ni Jesus sa kanya mga alagad, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakasumpong. Pumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi. Nakakasumpong ang bawat humahanap. At binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Bibigyan ba ninyo ng bato ang iyong anak kung humihingi ito ng tinapay? Bibigyan ba ninyo siya ng ahas kung humihingi ng isda? Kung kayo na masama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang mabubuting bagay sa mga humihingi sa Kanya. Kaya gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang kahulugan ng kautusan ni Moises at ng turo ng mga propeta. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka naming Panginoong Hesukristo.
Magandang araw po muli sa inyong lahat. Napakalinaw po ng turo ng ating Panginoong Jesucristo. Jesus said, "Ask and you shall receive. Seek and you shall find. Knock and the door will be opened to you." Pero bakit ba minsan sa buhay kabaliktaran ang ating nararanasan? Bakit hindi natin natatanggap ang ating hinihingi? Bakit ba hindi natin natatagpuan ang ating hinahanap? At bakit ba minsan hindi binubuksan kahit na katok na tayo ng katok at tayo'y nakikiusap naman? Masama ba ang Diyos? O baka may kailangan lang tayong ayusin sa paraan ng ating paghingi? Kaya ang tanong, paano ba dapat tayo humingi, maghanap, at kumatok? Tatlong bagay po ang gusto kong tandaan niyo. The first lesson is, in order to receive, you must ask properly. Mga magulang, tanong ko lang po sa inyo. Kung ang anak mo, lalapitan ka, sasabihan ka, hindi mo naman ako pagbibigyan, hindi mo naman ibibigay yung gusto ko para saan pa ako hihingi sa'yo? Gaganahan po ba kayo na magbigay sa kanila? Hindi. Di po ba? O kaya kung sasabihin po ng anak nyo, mas mahal mo si ate, mas favorite mo si kuya kesa sa akin. Matutuwa po ba kayo? Hindi rin. Di po ba? Pero paano po kung ganito po yung approach ng anak nyo sa inyo? Lalapitan ka, nakangiti, sasabihin, "Mami, ang ganda mo ngayon. Daddy, ikaw talagang the best papa sa buong mundo. May hihingin po sana ako sa inyo. Pwede ba?" Pag ganito po yung tono, yung paraan ng paghingi ng inyong anak, pagbibigyan niyo po ba? Oo naman. Of course. Yes na yes. Di po ba? Mga kapatid, ganito rin tayo minsan sa Diyos Hindi tayo humihingi. Nagrereklamo tayo minsan. Hindi tayo nagdadasal. Nagdadrama pa tayo sa Kanya. Amen? Minsan, nananalangin nga tayo, pero kulang tayo sa tiwala. Di po ba? Dapat kapag lumapit ka sa Diyos, siguraduhin mo merong kang pananampalataya at pasasalamat. Amen? Purihin mo muna ang Diyos. Pasalamatan mo ang Panginoon. Humingi ka na naniniwala ka, tatanggapin mo na. At tandaan niyo po, your words matter. Kaya ang ganda po nung kasabihan na rinig ko, speak to a king and a king appears. Kaya kung puro ka lang reklamo sa iyong salita, reklamo din ang iyong matatanggap, di po ba? Pero kung puno ng pananampalataya ang salita mo, doon dumadaloy ang biyaya. Tanungin mong sarili mo, kapatid, kapag humihingi ka sa Diyos, mabuti ba ang iyong pananalita o baka napaka-negatibo mo na? But secondly, remember this. In order to find, seek in the right place. Mga kapatid, simple lang po ito Halimbawa, kung ikaw ay nasa hospital, sinong makikita mo dyan? Mga may sakit, di po ba? Kung pupunta ka sa sementeryo, anong makikita mo? Mga patay, di po ba? Kung pupunta ka sa mental hospital, sinong makikita mo dyan? Mga baliw. Anong ibig sabihin? Kung nasa maling lugar ka, maling bagay din ang makikita mo. Amen? Nakakatawa kasi minsan ang tao naghahanap ng tagumpay pero napapaligiran naman ng katamaran, ng kabiguan. Minsan naghahanap tayo ng lakas, kalusugan, pero kabarkada mo naman, puro bisyo. Naghahanap ka ng true love, pero nandun ka naman sa bar, sa inuman. Kung gusto mo talaga ng true love, matinong lalaki, saan ka dapat pumunta? Sa simbahan, di po ba? Maghanap ka ng true love. Yung matinong lalaki, yung may takot sa Diyos. Sigurado marami yan sa loob ng simbahan. Yun lang nga, huwag po kayong mai-inlove sa mga pare, Pero huwag kang magrereklamo ng napangasawa mo, mabisyo.
Kung nahanap mo naman yan sa sugalan, di po ba? Kapatid, baka kaya hindi mo nakikita yung mabuting hinahanap mo kasi nasa maling lugar ka. Kung wala kang mabuting nakikita, edi lumipat ka. Magbago ka ng environment mo, humingi ka ng direksyon sa Diyos. Amen? Third and last. In order for the door to be open to you, knock at doors, not at walls. Ito po ang mahalagang aral. Kapag hindi binubuksan yung kinakatukan mo, baka hindi yan pintuan. Baka pader yan. At kapag pader ang nakikita mo, huwag mong ipipilit yung gusto mo. Kasi kung magpapatuloy ka, pader yan, talagang sasaktan mo lang ang iyong sarili. Di po ba? Pader nga. Pero nagpapatuloy ka pa. Anong mangyayari sa'yo? Mapapagod ka. Mga kapatid, minsan, pinipilit kasi natin yung relasyon na hindi para sa atin. Yung trabaho na sinarado na ng Diyos para sa'yo. Yung plano na hindi naman kaloob ng Panginoon para sa'yo. Kapag dead end ang isang daan, hindi ibig sabihin tapos na. Ibig sabihin, meron lang pinapadaan ang Diyos na iba para sa iyo. Ibig sabihin, redirection lang yan ng Diyos para sa iyo. Kamakailan lang po, meron mga bumisita dito sa parokya. Catholic businessmen daw po sila. Nagbibisita iglesia na. Nakarating daw po sila dito sa katedral. Pero sarado na. Hindi daw po sila pinapasok. Nalungkot sila. Akala nila nasira yung kanilang bisita iglesia. Pero may isa pa po silang simbahan na dapat puntahan. Kaya ginawa nila, hanap na sila ng hanap, napadpad po sila dito sa parokya. At pagdating po nila dito sa simbahan, nagulat sila dahil ako po yung nadatnan nila. Ako po yung kanilang nakita. At sabi po nila, Father, matagal na po namin kayong gustong makita. Yun po pala. Kaya hindi kami pinapasok sa katedral. Gusto kasi ng Diyos, dalhin kami dito sa iyong parokya. Tuwang-tuwa po sila. Tingnan niyo po yun mga kapatid. Akala nila saradong pintuan. Pero ito ay paggabay lang ng Diyos. Nililipat sila ng daan kasi gusto ng Diyos makarating sila dun sa magbibigay sa kanila ng tuwa, ng kapayapaan. Kaya mga kapatid, bago ka mawalan ng pag-asa sa iyong pananalangin, tandaan mo ang tatlong napakahalagang aral na ito. First, ask with praise, with thanksgiving, with faith. Second, seek in the right place. And third, knock at doors, not at walls. Kaya mga kapatid, kapag dumating na yung dead end mo sa buhay, do not panic, do not worry, do not lose faith. Because when God closes your doors, God opens a road for more miracles in your life. Kaya, mga kapatid, pagpatuloy po natin, humingi sa Kanya na may tiwala, maghanap sa tamang lugar, at kumatok palagi. Nakikinig ang Diyos, nagbabantay ang Diyos, at magtiwala ka. Ibibigay niya ang para sa iyo, ang makakabuti para sa iyo. Amen. Tumayo po tayo. Nangako si Jesus, humingi at kayo'y bibigyan. Lumapit at tayo sa Kanya. Lumapit tayo sa Kanya, ang ating Amang nasa langit, na may pag-asa at tiwalang katulad ng panalangin ng Panginoon. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami sa buong simbahan sa daigdig. Naway lumaganap ang taimtim na pananalangin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga taong nalulong sa masamang bisyo at nasadlak sa kasalanan, naway humingi ng kapatawaran. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tayo naway manatili sa pananalangin, kahit tayo'y pinaghihinaan ng loob.
Dahil sa mga kabiguan sa buhay, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin sa Diyos, sabihin natin ang ating mga personal na pangangailangan. Pinasasalamatan ka namin sa pagdinig mo sa aming mga kahilingan. Tulungan mo kami na lagi magtiwala sa mga paraan ng iyong pagmamahal at tanggapin ang iyong kalooban sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Handog ko, Diyos ko, tanggapin mo na. Halay ko, Diyos ko, ikalugod mo na. Nagsising puso, nagpapakumbaba. Ikatuon sana kami patawarin na. Alay na insenso, hindi ka masaya. Alay ng kataasan, hindi ka tangap-tangap. Handog na mahihirap, galing sa dukha. Sa'yo'y kaya-kaya, sa'yo'y katuwa-tuwa. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maging kalugod-lugod nawa ang aming panalangin at ang mga alay na aming inihahain upang paunlakan mo ang aming pagdulog at ang kaloob mo namin ay maakit sa iyo ng lubos. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. itinas na namin sa Panginoon, Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, pinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban, na ang mga apit dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataon aming maisaloob, ang kanyang ganap at pusang paglilingkod upang sa iyo lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana,
Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat dito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Oong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang maluwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan, ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang Panginoon ang aking tanglaw. Sa panganib ako'y iingatan. Kanino ako masisindak? Matatakot kung ako'y laging nasa piling niya. O Diyos, pakinggan mo ang aking tawa at sa aking maawat mahabag. Buhay ko may pagtangkaan, buhay ko may pagbantaan, sa iyo pa rin magtitiwala kailanman. Panginoon ang aking tanglaw. Sa panganib ako'y iingatan. Kanino ako masisindak?
matatakot kung ako'y laging nasa piling niya. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kami ay pinapakinabangan mo sa inihain para sa kapatawaran at kagalingan ng tao. Pagkaloob mo ngayon at sa hinaharap, ang idinudulot nitong walang maliw na lunas. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, tandaan niyo po, minsan walang problema yung ating paghingi sa Diyos, paghahanap sa grasya, pagkakatok. Ang mali ay yung paraan kung paano natin ginagawa ito. So remember these 3 lessons that you should ask properly. Paano humingi ng tama na may pagpupuri, pasasalamat, at may tiwala sa Diyos. Magandang itanong, kapag ba humihingi ka ba talaga ng totoo, ng tunay, ng tama? O baka nagrereklamo ka lang palagi sa Diyos? Pero pangalawa, when you seek, you should seek at the right place. Tanong mo sa sarili mo, nasa tamang lugar ka ba? Baka mali ang lugar mo. Kaya wala kang mabuting nakukuha o nasusumpungan o nakikita. Baka mali ang lugar mo, kaya wala kang mabuting nakikita. Kung gusto mong makakita ng pera, lumayo-layo ka sa mga maraming utang. Di po ba? Kung gusto mong makakita ng kalusugan, hindi pumunta ka doon sa mga malulusog na tao. Kung gusto mong makakita ng peace of mind, huwag ka mananatili sa gulo. Hindi po ba? Nasaan ka? Magandang itanong yan. Ang dami pong pumupunta dito. Minsan nagte-text sa akin, Father, paano po bang makapunta dyan? Ang tanong ko, nasan ka ba? Kasi baka magbigay ako ng direksyon, iba yung mga nanggagaling sa norte sa mga nanggagaling sa south. Hindi po ba? Alamin mo muna nasaan ka bago ka maghanap. Amen? And third and last, bago ka kumatok, tanong mo muna, kung saan ka ba kumakatok? Pinto ba yan? O baka katok ka ng katok, pader na pala? Mga kapatid, kung ang tagal-tagal na katok ka ng katok, hindi pa rin nagbubukas, baka panahon ng lumayo, maghanap ng ibang daan. Dahil magtiwala ka, ang Diyos, hindi ka naman niya ipapahamak. Dadalhin ka niya sa mas makakabuti sa iyo. Ask also that question, am I knocking at the right door? Or is it a dead end? Kung dead end, huwag ka mag-alala. Hindi pa naman katapusan ng buhay mo yan eh. God is just redirecting you. Believe that. Kaya tandaan po natin, 3 ito. Humingi ng tama, maghanap sa tamang lugar, at kumatok sa tamang pintuan. Makikita mo, aapaw, dadaloy ang biyaya ng Diyos sa iyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Pumayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magsisi tayong
Magsisi tayong mataos, halinang magbalik loob sa mapagpatawad na Diyos. Gutom tayo, maligluhod, nang may abot sa pungsod. Ang aming pong kasamaan ay pawiin mong tuluyan, Panginoon aming mahal. Patawad ang kahilingan ng iyong bayang hiniram. Magsisi tayong mataos, halinang magbalik loob sa mapagpatawad na Diyos. Gutom tayo, maligluhod, nang may abot sa pungsod. Kami nagbabagong buhay upang aming paghandaan ang oras ng kamatayan. Panginoon, iyong bigyan ng patawad ang iyong bayan. Magsisi tayong mataos, halinang magbalik loob sa mapagpatawad na Diyos. Gutom tayo, maligluhod, nang may abot sa pungsod. Kami iyong kahabagan, poon kami ay tulungan, alang-alang sa iyong ngalan. Panginoon, iyong bigyan ng patawad ang iyong bayan. Magsisi tayong mataos, halinang magbalik loob sa mapagpatawad na Diyos. Gutom tayo, maniluhod, nang may abot sa pungsod. Sa pagitan ng pasukan at dambana ng simbahan, saserdote mag-iyakan. Panginoon, iyong bigyan ng patawad ang iyong bayan. Magsisi tayong mataos, halinang magbalik loob sa mapagpatawad na Diyos. Gutom tayo,